Good day, everyone. I'm teacher Rinalyn Del Rosario, and for today's lesson, you will going to learn how to read and interpret electric meter and water meter reading. So ngayon, may kita nyo, meron ginawa si ma'am na instructional material. Ito ay tinatawag na zigzag board. So dito nilagay ni ma'am yung lesson natin para maiba naman yung mga nakikita nyo. So, ngayon, dito, pag binuksan nyo, may makita kayong question dito sa unahan. Dito, nakalagay, Mr. Verde is computing his monthly electrical consumption. Based on his digital electric meter shown below, how many kilowatt hours did Mr. Verde consume this month? So, bago natin ito talakayin, ipapaliwanag muna ni ma'am or ituturo sa inyo ni ma'am paano nga ba basahin or malaman ang tamang pagbasa ng electric meter. So may kita nyo, meron ditong nilagay na example si ma'am na bilog. So sa bilog na to, may mapapansin talaga kayo. Ito yung lagi nating nakikita sa labas ng bahay. So lagi nyong may nakikita parang may umaandar na mga bilog doon. Ito yung 5 dial. So, dito, ang tawag dito ay ang dial A, B, C, D, and E. So, dito, alternative yung ikot niya. Pa-clockwise and counterclockwise. Pakaliwaan. Saliwaan yung ikot niya. So, dito, first step natin para mabasa natin ang electric meter is always read all the dials from right to left, starting from dial E to dial A. So, ibig sabihin, pag magbabasa tayo ng electric meter, lagi tayong magsisimula sa dial E to dial A. Ito lagi ang uumpisahan natin sa dial E. Step 2, read the number of the pointer of the dial. When the pointer is between two numbers, the lower number is recorded. So, may kita nyo dito, sa dial E, nakapagitan siya sa 9 and 8. So, diba, sinabi dito, para makuha natin ng number, kapag wala siyang exactly number, nakapagitan siya sa two numbers, kukunin natin yung lower number. So, ang lower number natin is 8. So, the dial E is 8. And the dial D is nakapagitan siya ulit sa 9 and 8. So, ang kukunin ulit natin, lower number is 8. So, the dial D is 8. And the dial C, makikita nyo, nakapagitan siya sa 0 and 1. So, dito, ang mababang number natin is 0. So, ang the dial C is 0. Take note, if the dial number right has passed 0, then use the number the pointer is pointing on the dial you are reading. If the dial has passed 0, then use the smaller number, then make use of the smaller number of the dial you are reading. So, sinasabi dito, katulad nga nitong letter D, nakapass siya sa 0. So, ang kukunin natin is yung smaller. So, kaya kinuha natin yung 8. So, dito, hindi pa siya nakakapass. So, kinuha natin is yung 0. Next is sa dial B. Sa dial B is may exact number na siya. Nakaturo siya sa 1. So, ang dial B natin is 1. And the dial A is may exact number na din siya. So, 1 din. The dial A is 1. So, ngayon, alam nyo na kung paano basahin tong electric meter. Pwede na tayo magtungo dito sa tanong na to. Ito yung present and previous reading ni Mr. Verde. So, dito,
Diba sinabi ko sa inyo, lagi mag-uumpisa sa dial E to dial A. So, makikita nyo dito, sa dial E sa present, nakaturo siya sa isang number lang. May exact number na siya. Ang exact number niya is 2. So, the dial E is 2. And the dial D is 2 numbers, 5 and 6. So, ano ang lower number? 5. So, the dial D is 5. And the dial C is 2 number pa rin siya. Nakaturo siya sa 7 and 8. So, ang lower number pa rin ang kukunin natin. So, ano ang lower number? 7. So, the dial C is 7. Sa dial B naman, wala pa rin siyang exact number. Nakapagitan siya sa 0 and 1. So, ang lower number natin is 0. So, the dial B is 0. And the last dial is the dial A. So, may exact number na siya. So, the dial A is 1. So, meron na tayong present reading. So, magtungo naman tayo sa previous reading. Dial E is, pagitan siya ng 8 and 7. So, 7. Lower number, 7. And dial D is 3 and 4. The lower number is 3. And the dial C is 6 and 5. So, the lower number is 5. So, ilalagay natin 5. And the dial B is 0 and 1. So, ang ilalagay pa rin natin ay 0 ulit. And the dial A is may exact number na siya. Nakaturo siya sa number 1. So, the dial A is 1. So, meron na tayong present and previous reading. Ang present natin is 10,752 and the previous is 10,537. So, sabi dito, how many kilowatt hours did Mr. Verde consume this month? Ilang kilowatt hours daw ang nakonsume ni Mr. Verde. So, sabi dito, para makuha natin ang consumption, present minus previous. So, pag ma-minusin natin sila, dito, lalagay mo natin yung present. 10,752 minus 10,537. So, dito, pag pinag-minus natin sila, hindi siya pwede kasi mababa yung 2. So, cancel natin siya. Magiging 12. Then, cancel the 5. Magiging 4. So, 12 minus 7 is 5. And the 4 minus 3 is 1. And 7 minus 5 is 2. So, ang na-consume ni Mr. Verde is 215. So, next page is, nakasulat dito is, if electricity costs 3 pesos per kilowatt hours, how much will pay? So, dito, nilagay na ni ma'am, 215, ta-times mo siya sa 3 pesos. So, 215 times 3 is 645. So, ang babayaran ni Mr. Verde is 645. So, ngayon, magtungo naman tayo sa water meter. Makikita nyo, based on the water meter shown below, how many cubic meters of water were consumed. Meron na siyang present and previous ulit. So, bago tayo magtungo dito sa tanong na to, ipapaliwanag ulit muna ni ma'am kung anong ibig sabihin nito. Water meter measure the amount of water used, which is measured in cubic meter. So, dito, mapapansin nyo, isang way na lang yung ikot ng mga dial.
At saka yung dial niya is hanggang D na lang. Compare dun sa sa electric meter, ang dial niya ay hanggang A to E. Ito, A to D na lang. Tapos, dun sa may electric meter is alternative yung ikot ng dial niya. Compare dito sa may water meter is isang way na lang yung ikot niya. Puro papunta sa right. Puro papunta sa kaliwa. So, ngayon, makikita nyo dito, nakalagay na, nilagay ni ma'am dito. Nakapagitan siya sa 3 and 4. So, sabi dito, to read the water meters, step 1, start reading from right to left, clockwise. Read the number by the pointer of the dial. When the pointer is between two numbers, the lower number is recorded. So, parehas lang din sa electric meter. Babasahin natin siya from dial D to dial A. Magsisimula pa rin tayo sa kabit dito sa right. So, dito may kita nyo, nakapagitan siya sa 3 and 4. Ganon pa rin, lower number pa rin ang kukunin natin. Kaya ang kukunin natin is 3. Kasi ang lower niya is 3. Then, dito sa 0 and 9, ang makikita nyo, sabi dito, step 2, when the pointer is directly on the number, look at the dial, the right, if it pass 0, use the next higher number. If the dial has not passed 0, use the lower number. So, sinasabi dito, kapag nakapass siya sa 0, ang kukunin natin is yung higher number. Kapag hindi naman siya nakapass pa ng 0, ang kukunin natin dito ay yung lower number. So, makikita nyo, nakapass na siya sa 0. Andito na yung arrow. Ito yung 0. So, 0 and 9. So, ang kukunin natin is yung 9 dahil ito yung higher number. So, dito sa dial B is 4 and 5. Ang dial B natin is sa lower number nakaturo. Ay, sa lower number ang kukunin natin. The lower number is 4. And dito naman sa dial A. So, di ba sinabi dito kapag hindi pa nakapas ng 0, ang kukunin natin is yung lower number. So, ang lower number 0 and 1 is 0. So, ang electric meter natin is 493. Last step is record the numbers from right to left. So, ang gagawin naman natin ngayon, isusulat natin siya pakabila. Etong 3 mapupunta ngayon dito sa unahan. Sunod 9, 4, and 0. So, eto yung tamang pagbasa niya. Dito lang natin siya babasahin sa letter D to A. Pero pag okay na, dito na siya. Ito na yung pinakatamang basa. Ililipat natin tong letter D, dial D, dun sa unahan. Tapos yung dial A is mapupunta sa hulihan. Okay, na gets nyo? So, next is, so, dito na tayo sa may tanong kanina. Based on the water meter shown below, how many cubic meters of water were consumed? Meron na siyang present reading and previous reading. Ganun pa rin, kukunin natin yung dial D to dial A. Pero ngayon, unahin na natin siya. Ilalagay na natin siya sa unahan para di na tayo mahirapan. So, the dial D is, meron siyang exact number. Ang exact number niya is 4. So, isusulat natin sa dial D niya is 4. So, dito natin siya lalagay sa unahan. So, ngayon naman, dito sa 8 and 7, sa dial C, nakapagitan siya sa gitna ng dalawang number. 8 and 7. Ang lower number natin is 7. So, ang kukunin natin is 7. Next is dial B.
The dial B is 0 and 9. So, di ba nakapas na siya ulit ng 0? Higher number na ang kukunin natin. Kaya ang higher number, ang dial B natin is 9. And the dial A is nakapagitan siya sa 2 and 3. So, ano ang lower number natin? 2. So, ito ang present reading. Ito ang present reading niya ngayon. Dito naman tayo sa previous reading. Nakaturo pa rin siya sa exact number. Ang exact number natin is 4. So, lalagay natin dito 4. Sa dial C naman, 7 and 6. So, ano ang lower natin? 6. And dito, 7 and 6 pa rin. Ano ang lower ulit? 6. And the last dial is dial A, 1 and 2. Ang lower number is 1. So, ang present reading natin is 4,792 and the previous is 461. So, ilagay natin dito 4,792 and the previous is 461. So, eto na. Para makuha natin yung consumption niya ulit, katulad sa electric meter, present minus previous. So, dito, ilalagay natin 4,792 minus 4,661. So, ang sagot is 2 minus 1 is 1. 9 minus 6 is 3. And 7 minus 6 is 1. 4 minus 4, 0. So, ang ating consumption ay 131. Ito yung na-consume niya. 131 cubic meter. Ito, cubic meter. So, ngayon, next question is, sabi dito, if the water costs 7 pesos per cubic meter, how much will be the bill for the month? So, ita-times ulit natin siya sa 7 pesos naman. 131. Lagay natin yung na-consume niya this month. 131 times 7. So, ang sagot is 917 cubic meter. So, ito yung na-consume, ito yung babayaran niya. Ito yung bill niya. 917 cubic meter. So, next question na tayo dito. May ginawa si Ma'am ulit na activity. Jose record of their water consumption is as follow. Ang initial reading niya is 0,114. Nung January is 0, 2, 5, and 6. Nung February is 0, 4, 59. And nung March is 0, 6, 5, 1. So, ganun pa rin. Consumption equals previous. Consumption equal present minus previous. So, sa letter A, ang tanong, on what month did he use most water? Ano daw yung pinaka malaking nagastos niya? Pinakamataas
na water na gamit niya. Anong buwan? So, sa January, ang gagawin natin dyan is January. Itong January, present natin is January. Tapos, ima-minus natin siya sa initial. So, lalagay natin dito is January 0, 2, 5, 6 minus initial reading is 0, 1, 1, 4. Ang sagot dyan is 142. Ito yung unang buwan, 142. Tapos sa February naman, ang February natin is 0459. 0459 minus natin dun sa previous. Ang previous natin ngayon ay yung January na. Diba ang January natin is 0256. 0256 minus natin yan sa February minus January. Present minus previous. Ang sagot is 203. And the last month is March. Ang present natin is March. Ang reading ng March is 0651. 0651. March minus natin siya sa previous reading. Ang previous reading natin ay February. So, dito, ang February natin is 0459. 651 minus 459 is 192. So, eto na yung mga consumption natin. So, ang pinakamataas na naging consumption this month is sa January, 142, sa February, 203, and sa March is 192. So, ano ang pinakamataas na naging bill nung umano yung water nila nung February? Kasi umabot siya ng 203. February ang pinakamataas. So, next is letter B. How many cubic meters of water did they use for 3 months? Sa 3 buwan daw na to, gaano daw kadami yung cubic meters na nagamit? So, ang kailangan natin dyan, ang gagawin natin dyan, pagpaplasin natin yung mga na-total natin na to. Tulad nun sa January, nakatotal tayo ng 142. Sa February, 203. And sa March is 192. Ang gagawin natin dyan para makuha natin yan lahat is pagpaplasin natin sila. So, yan. 2 plus 3 plus 2 is 7. 4 plus 9 is 13. Care 1, 2, 4, 5. 537. So, ito yung na-consume nung 3 months ng water. 537 cubic meter. Sa 3 months na ginamit nila, ang babayaran nila is 537. So, ngayon, magtungo tayo sa last question. Letter C. Solve the average monthly consumption in cubic meters. So, paano gagawin natin dito? Nakalagay dito para makuha natin yung average. Average monthly consumption equals total consumption. Divide mo siya kung ilang buwan. So, diba, ang total consumption natin na nakuha ay ang 537. So, 537
537. Ngayon, i-divide mo siya sa ilang buwan ilang buwan siya, ilang months. Diba 3 months? So, 537 divided by 3. So, ilan ang makukuha natin na consumption? Ng average monthly consumption natin is 179. So, ito yung nakuha nating average monthly consumption niya. 179 ang nakuha nating average consumption. And that's all. Ito lang po ang aking lesson. Sana may natutunan kayo ngayong araw at naintindihan nyo ang tinuro ni Teacher Rinalyn. Thank you. Bye-bye!